So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, marunong din palang matakot itong si Vice President Sara Duterte. Marunong din palang kabahan sa madaling sabi. Nakakaramdam din pala siya ng kaba, takot at minig sa katawan. Kasi imagine nyo kakapasok pa lamang na balita. Nag-file kasi ng petition for certiorari itong grupo ni Vice President Sara Duterte na kesyo ipawalang visa daw yung impeachment laban sa kanya. Ngayon, ito, tingnan niyo yung balita. Marunong din pala matakot ang ating Vice Presidente. Di ba ano yung sabi niya noon? Mas maganda nga daw na mag-file ng impeachment para pag nandoon na, 'di ba, may proper forum daw kasi doon niya sasagutin lahat ng mga tanong na ipinupukol sa kanya. Kasi fishing daw yung ginagawa ng House of Representatives, fishing daw yung ginagawa ng ibang mga senador sa kanya. Pinupolitical daw siya, according yan sa kanya. So tama daw na mag-file ng impeachment para pag na-impeach, merong impeachment court, doon niya daw haharapin. 'Di ba? Lahat ng mga ipinupukol na katanungan sa kanya, mga aligasyon, doon niya daw po sasagutin sa proper forum. Siya na nga mismo nagsabi, 'di ba, na yung kanyang mga tauhan ay ginigipit, iniipit daw. So, doon daw sa proper forum, doon daw mas maganda magkita-kita sila. Ngunit, nung na-impeach naman, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, abay, tila mainit na siya. 'Di ba? Sa pagdalo. Paano natin nasabing mainit? Mukhang malabo na dumalo itong si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang speech, mukhang hindi naman daw siya kailangan doon. So, bakit pa daw siya a-attend? 'Di ba? Baka daw ma-intimidate lang yung mga tao sa kanya. Like, sino yung ma-intimidate sa'yo? Yung mga prosecutor? Yung mga senator judge? Paano sila ma-intimidate sa'yo? Ganyan ba kalakas yung hangin mo para ma-intimidate yung mga tao sa'yo? Alright. Sabi dito, the Supreme Court confirms that Vice President Sara Duterte filed a petition for certiorari and prohibition versus her impeachment case yesterday, February 18, 2025. Kahapon po yan, mga minamahal. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting says Duterte petition was not included in yesterday. Okay, ito yung mga minamahal, tingnan ninyo. Yan. Marunong din palang matakot, mga minamahal. Itong si Vice President Sara Duterte. Ang dami ngang naghaha Diba? Natatakot na daw itong si Vice President Sara Duterte. Madami nagsasabi, akala ko ba matapang? 'Di ba? Bakit nagka-counter attack? Pero sa kabilang banda, mga minamahal, dalawa magkasalungat na petition ang inihain diyan sa Supreme Court. Kung itong si Vice President Sara Duterte, ang kanyang kampo, 'di ba? Nag-file ng tawag dito, petition for certiorari, 'di ba? Para mapawalang visa yung impeachment case laban sa kanya, 'di ba? Humihingi ng temporary restraining order. Itong kampo ni former president, itong kampo ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Humihingi sila ng ng temporary restraining order, 'di ba? Nag-file sila ng petition for certiorari. Ito namang grupo ng kabila, abay minamadali na itong si Senate President Chis Escudero na i-proceed na yung impeachment. Kaya may nag-file, mga minamahal, may nag-file doon sa Supreme Court, mandamus nga, petition for mandamus, kasi once na na-receive yung article of impeachment, dapat sana ay dinidinig na ito. Kasi medyo matagal yung ni Chis 'di ba? After pa daw ng SONA. So, aantayin natin yung transition ng 19th Congress to 20th Congress kasi magmi-midterm election na. So, ang kay Chis naman, after na lang daw ng SONA ni PBBM.
Ngayon, medyo madaming nag-react. Aba, hindi po pwede yun. Kapag na-receive na yung article of impeachment, dapat pinagbobotohan na yan. Diba? Kapag na-receive yung article of impeachment, dapat ora mismo. Na? Wala nang yung delaying tactics. So ngayon, mga minamahal, itong si Pimentel, di ba? May sinabi. Oo. Sumulat siya dito kay sumulat siya dito kay Senate President Chis Escudero. Na hindi po pwede 'yun. Di ba? Kaya mayroon pong naghain ng petition for mandamus na kung saan gusto nilang makialam na yung Supreme Court dito nga po sa Senado, pakilusin na ito as soon as possible. Okay, panoodin natin to. SP Escudero kaugnay ng impeachment laban kay DP Sara. Kaya ang pagsasalin sa Pilipino ng salitang forthwith ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III para sa tagapangulo ng Senado. Sa sulat ni Senador Pimentel kay Senate President Francis G. Escudero, nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang verifikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayun din anya ang nakasaad sa pagkasali ng konstitusyon sa wikang Pilipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Bulso ito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas sa Senado na agad na isagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na ipinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment o recess. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang sesyon matapos ang halos 4 na buwan na session break. Nauna na rin sinabi ni Senador Escudero na makaka-action lamang sila para sa impeachment court at impeachment trial kapag mayroon ng plenaryo. Alright. So, ngayon naman, magkasalungat. Yung isa, petition for certiorari, diba, humingi ng temporary restraining order kasi naniniwala daw, mga minamahal, itong grupo ni Vice President Sara Duterte na hindi daw po naayon sa saligang batas yung pagka-impeach sa kanya, habang ito namang si Pimentel, abay, G na G, diba? Na dapat pagkatanggap agad ng article of impeachment, abay, dinigin agad. Diba? Hainan agad. Asikasuhin agad ora mismo. Pero sa akin, mga minamahal, whatever it takes, kung saan man ito mapadpad, as long as ma-impeach itong si Sara Duterte, wala tayong problema dyan. Kung sa tingin ninyo, delaying tactics yung ginagawa ni Chis Escudero, sa kabilang banda, nakikita ko din na may taktika. Diba? Ang iba, delaying tactics daw, pero para sa akin, I think mga minamahal, siguro, inaantay lang nilang ma-wash out. Kung ako lang naman tatanungin inaantay nilang ma-wash out yung, yung mga senador ni former President Duterte. Kasi malabo namang manalo yan si Bato, Sigo. Malabo namang manalo yan, mga minamahal. Malabo yan. Diba, inaantay lang na ma-wash out at gumraduate yung mga senador na mga DDS. So, I think kaya yung proceeding is after na lang ng SONA. Tapos, baka malay nyo, for sure naman tayo, makakapasok yung Senado. Diba? Yung slate ni PBBM, which is yung karamihan dyan, ay pabor naman na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? So, pahingi lang po ako ng comments. Ayan, mahalaga yung comments, mga minamahal. Comments, likes, and share for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.